BitFX PH Trading update as of November 21. So currently guys, meron po tayong 10% drawdown. Pero it's still okay. It's part of our risk appetite. Meron po tayong trading strategy for that. And don't worry, hindi po masusunog ang ating account kasi magka-cut loss po tayo if kinakailangan. But right now, meron po tayong nakita na bearish divergence. Isa po ito, indicator or signal na magkakaroon ng reversal soon. Pero hindi siya guaranteed guys. Parang isa siyang additional confirmation. So, i-explain ko guys sa video later kung paano po maka-spot ng isang divergence, kung ano ba ibig sabihin nito, and i-share ko sa iyo kung saan nyo po pwedeng matutunan about divergence. Kasi sa ating Light Finance app, meron po doong traders blog channel. Doon nyo po guys maiintindihan yung mga basics sa Forex. So, ayan guys, panoorin nyo yung video na ito para mas maintindihan nyo pa. Okay? Hi guys, update lang sa ating BitFX PH trading. So, currently, meron po tayong na-experience na 10% drawdown. So, ano po yung next move natin? Kami po guys, naka-hold pa rin kasi nakitaan po natin to ng divergence. So, for example, dito sa chart na to, makikita nyo tong price ay nagka-create ng higher highs, pero dito po sa mga indicators, lower highs. Yung tuktok ng mga indicator is pababa. Hindi po siya kapareha ng galaw nung price chart. So, click nyo tong object button na yan sa taas para maguhita nyo rin ang inyong mga indicator. So, kita nyo, yung tatlong indicator na iyan is pababa. Lower highs. And then, yung sa price chart, higher highs. Ibig sabihin, meron po tong nabubuong bearish divergence. So, kaya po kami ay naka-hold. Ngayon guys, sa mga trader po ng BitFX PH, mapapansin niyo po, meron po ditong line, yung red broken line na yan. Yan yung ating TP sa Euro USD. So, lahat po itong mga sell order sa ilalim na yan, magka-close yan at a negative price. Pero yung dito po sa taas, magka-close din sabay-sabay, pero mas malaki kasi yung lot size nito kumpara dito. So, kapag nag-close yan dito sa red line na iyan, overall, profit po tayo. So, kung dito, makikita nyo po, may mga TP, yan, sell 10, 9, 8. Pare-parehas po yung TP natin na 1.08454. Okay, so sa last update natin sa ating Telegram, ang TP natin is ngayon, umakyat na po siya sa 8454. Ayun, 10% drawdown po ito. Base sa past performance, ang pinakamalaking drawdown namin is 28%. But, if kinakailangan mag-cut loss talaga, pwede tayo mag-cut loss na maaga. Hindi natin kailangan hintayin na umabot pa ng ganon. Pero rest assured na hindi po tayo masusunog ng ating account kasi meron po tayong risk management plan. So, ano ba yung bearish divergence para lang maintindihan nyo guys? Dito sa inyong Light Finance account, kapag nag-login po kayo, click nyo po itong chat button. Yan, chat button. May lalabas na channels. And then, click this Traders Blog. Sa Traders Blog, guys, makikita nyo yung mga iba't ibang topics na makakatulong sa inyo po para maintindihan ang Forex. So, yung latest na blog dito is about bullish and bearish divergence. Ano ba yung divergence? So, it is a classic discrepancy between trend highs and lows at the price chart and indicator readings. So, ang ibig sabihin nun, pagkakaiba ng galaw. So, kung isa pataas, yung higher highs, yung isa naman, pababa yung lower highs nila. Kagaya ng pinakita ko kanina. Tapos, kapag nakaka-spot ka ng ganong mga scenario, nag-i-indicate to na mayroong possible reversal na mangyari. So, nosebleed pa kayo dyan, no? Kaya, pakitaan ko kayo ng sample. So, kagaya guys dito, lower lows sa price, pero lower highs sa indicator na RSI. Ang nangyari is, nagka-reversal at naging uptrend naman. Dito rin, ganun na nangyari. Lower highs, lower lows, ang nangyari, uptrend yung next. So, dahil sa bearish divergence, higher highs and lower highs.
So, ano yung next na scenario? Bumagsak po yung presyo. Ganun din po dito sa next example. Ito naman, lower highs, higher highs. So, divergence din po yan. Nakita niyo guys yung pinagkaiba dito? Yung isa, higher highs, lower highs. Bumaba. Ito naman, lower highs, higher highs, and then bumaba yung price. So, saan dito yung pinakita kong example sa Euro USD? Ito yun. Higher highs, lower highs. So, pakita natin sa actual chart. Ngayon, guys, dito, punta tayo sa H4, kunwari, ayan. Kita nyo na merong higher highs and then lower highs sa mga indicator. Ano ba yung gamit natin kanina? Ayan, H1. So, sa H1, no, yung tatlong indicator, pare-parehas ng pinapakita nila na lower highs na. Kaya naka-hold pa rin po kami. Parang sinasabi kasi dyan na nagiging weak na yung momentum ng uptrend and it's time na bumaba muna at magpahinga yung trend na iyan. So, hopefully, ma-hit yung TP natin. And magmo-monitor po tayo for the next move. Okay? So, currently, dito sa ating account, guys, naka-hold tayo. And basa-basahin nyo guys itong divergence. Sa mga nakaka-copy, i-read nyo po ito. At, yan. Marami kayong matututunan dito. So, explain ko lang. Ito yung mga indicator guys yung RSI, Bollinger Bands, yan yung ginagamit ko rin po sa pagtatrade, sa pag-analyze. So, kahit na hindi ako lagi nagmamanual, kaya paano nagagamit ko po yan sa ating EA. Kasi, dyan natin nakikita if kailangan na ba natin mag-cut loss or mag-hold. So, for this scenario, hold pa po tayo. Pero kung hindi po talaga ganun yung umayon yung presyo at talagang nag-uptrend pa po, mag-analyze tayo ulit mamaya if it's time to cut loss or hold. Pero yun nga na-mention ko kanina na ang risk appetite namin is up to 20 to 30% drawdown. And then we cut loss and reset. And okay lang yan kasi mababawi rin naman po yan kapag ganda ng pag umayos po yung takbo ng market. So currently yan, consistent naman tayo na 8%, yan, 16%. And ngayon, eto nga, mayroon tayong drawdown, which is okay lang naman. If na-copy kayo last week sa mga ibang social trader, marami pong mga nasunugan before. Yan, parang ito, isang Iranian, nasunog siya. If ikaw, social trader, hindi ka naglagay ng stop loss, or copier ka, hindi ka nag-set ng stop loss mo, kaya malamang nasunog ka na din yan. See, nasunog siya. Sayang. 99% drawdown. Pero don't worry guys, sa mga nagka-copy, meron po tayong way para hindi po tayo masunugan. Okay? Ito po, if nakaka-copy ka, kunwari kay BitFXPH, pwede mo i-click yung edit button. Tapos isa-set mo tong max loss. Let's say, gusto mo lang i-risk ang ng $200. Kunwari, 50% ang gusto mong i-risk. Yan, pwede mo i-set yung max loss. Tapos, click edit. Negative, negative 100. Ayan, click mo edit. Para kahit anong mangyari, kung yung social trader na hinahappy mo is hindi siya nag-cut loss, at least ikaw, mapoprotektahan mo yung certain amount ng iyong capital. Copy natin yan, at i-click mo yung copy button, pwede mong iset itong max loss. So, kung 100 yung capital, pwede mong lagyan ng negative 50. So, yun lang kaya na risk appetite mo. At least 50% ng iyong capital ay may save. Or kung gusto mo mas conservative, $30. Ganyan. Nasa sa iyo po yan. Kaya, sa copy trading, hawak natin ang ating risk management. Okay? Kaya yan nilagay para gamitin. Okay? So, yun lang guys. Stay tuned sa ating channel. I-update ko po kayo dito sa ating BitFX PH trades. And, maging updated lang po dito sa ating channel. Okay? Dito po ako magsasend ng mga kaganapan. Okay? Kung hindi pa kayo naka-add dito sa ating group chat, add lang po kayo. Search nyo lang BitFX PH.